Hello. Magandang gabi po sa bawat isa. Umuulan kasi. Sige po, before we start, awitan muna po natin ang Panginoon. Kung dala nyo po yung sinend ko doon sa Warriors, at yung alam ko naman yung iba, alam na po itong mga awit na to. Simulan po natin sa Shine, Jesus Shine. Kailangan po, kahit na umuulan, nagliliwanag tayo. Diba po? So, hayaan natin na ang Panginoon yung magliwanag sa ating buhay.
Yun pong sunod nating aawitin is very po sa prayer meeting. Kasi di ba kaya tayo nandito, dumudulog tayo sa Panginoon na alam natin na kaya niyang gumawa ng mga himala. Kaya niyang gumawa ng mga bagay na mahirap nating unawain. So, God will make a way. Yan, sabi nga, when there seems to be no way, God will make a way. Sige po. Tayo po muna ay saglit na yumukot manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Bagamat maulan, pero nagpapasalamat kami sa iyo kasi ikaw po yung nagdako sa bawat isa sa amin dito sa lugar na to. Lord, may you be glorified sa amin pong mga aawitin, sa amin pong mga gagawin, sa amin pong mga panalangin. At Lord, umaasa po kami sa gagawin mo talaga sa iglesyang ito at sa bawat isa. In Jesus' name we pray, Amen. Sige po, i-declare natin na God will make a way. Ang dami po nating mga pangangailangan sa Panginoon that God will make a way for us. Oh God, make a way.
kami, umaasa kami, dumadalangin, na lahat po ng aming idudulog sa iyo, Panginoon, gaano man po kahirap ito, gagawa ka po ng paraan. You will make a way. And Lord, ikaw naman po, Panginoon, yung nakakabatid ng puso ng bawat isa. Ikaw rin po yung nakakabatid ng pangangailangan ng bawat isa, lalo po ng aming iglesia. Kaya sa iyo po kami nagtitiwala at umaasa. Lahat pong ito ay aming dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo muna po tayo. Meron po bang gustong magbigay ng kapurihan sa Panginoon ngayong gabi? Sige, mauna na po ako. Kanina, may hinahanap akong bagay na sabi ko, Lord, sana naman hindi nawala. Napakasimple lang nito, pero may mga importanteng bagay na nandoon. Medyo nagwo-worry na ako, pero nanalangin ako sa Panginoon. Lord, I just pray na nailagay ko lang somewhere, ganyan. And salamat sa Panginoon kasi tinugon niya yung panalangin ko. Napaka-petty, maliit na bagay lang siya, pero gumawa po ang Diyos ng paraan. Kaya purihin po ang pangalan niya. Meron pa po ba? Magandang gabi. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi yung month of August, isa sa mga hinihintay kong month dahil sa dami ng holidays. Kasi inyo 4 ang holidays sa Baliwag 5. 5 tamaan. Kasi may Saint Augustine. Though hindi ko naman siya, kumbaga hindi naman mahalaga para sa akin yung sineselebrate nila kasi Saint Augustine yun. Pero nagiging tulong kasi pahinga. Anyway, salamat sa Panginoon kasi sa pahinga na pinagkakaloob niya sa atin. Di ba sabi na, nilook forward natin kasi pahinga. Pero ang nangyari, makwento ko lang ng maliit, ng maikli. Sabado, nagpunta kami sa Patay. Parang very hectic ang schedule namin because sa pagdalaw sa mga pamilya ng namatayan. Then linggo, nakadalawang patay ulit kami pinundahan. Kasi naman may malapit sa puso namin. Nagsisimula pa lang ang church. Sila yung isa sa mga churches na tumulong sa church natin. Though hindi siya yung original pastor ng church na tumulong sa atin, pero bahagi yung church nila. Kaya malapit sa puso natin yung pinuntahan natin yun, yung namatay na pastor, si Pastor Donnie. Ayon, salamat sa Diyos kasi sa pagdalaw natin sa mga namatayan ay nagiging kalakasan. Actually, di ba sila dapat yung bigyan natin ng comfort? Tama? Pero hindi Ako yung na-bless, kami yung nabibless, lalo na kapag nakikita ko sila na still they are serving the Lord in spite dun sa yung kalagayan nila. Isa na lang po yung isang deacon kasi nila, matanda na sa iglesia yon, namatay din. Pero ang mga anak niya, mga nagpatuloy sa Panginoon, yung isa pastora. So nung nandun kami sa wake ng tatay niya, una siyang nagpaalam, yung anak ng deacon. Sabi excuse me po, papaalam po ako sa inyo kasi may gawain sa Pampanga. Ako po ang preacher. Di ba nakakatuwa na sabi ko kung sa akin nang galing, pwede naman excuse na matayan ako, di ba? Pero siya hindi. Nagpatuloy siya sa gawain. Kumbaga, hindi nakapigil yung kalagayan nila sa pamilya, pinagdaraanan nila sa pamilya para maihinto or gawing excuse yung para hindi siya makapag-preach. Isa pa, yung anak ni Pastor Donnie, yung si Pastor Donnie nandun sa church dun ibinurol.
Salamat sa Panginoon sa lakas na pinagkaloob niya dun sa kanyang asawang babae. Talagang kita din namin yung, alam niyo yun, yung hindi namin siya nakikitaan na sumobrang lungkot. Kasi alam daw niya na talagang nasa Panginoon ang kanyang asawa. Tapos yung isa niyang anak, alam niyo, 3 anak niya, pero ang isa ay wala doon. Nasaan? Nasa Kabanatuan. No, nasa Kabanatuan dahil magpi-preach naman dahil anniversary ng CGM sa Kabanatuan. So ako na-bless ako sa mga buhay talaga nila. Sabi ko, Lord, hindi ko akalain ganito sila kasipag, kadedikasyon, yung commitment nila. And kung titingnan man talaga yung church na, ang lago talaga. Hindi lang CGM Pulilan, kundi CGM Pampanga, CGM Kabanatuan. Ang laki ba? Ayun, sabi ko, nakakatuwa naman po talaga sila. So, na-challenge talaga ako. Isa pa, akala ko tapos na. Lunes ay holiday. Tama po? Umaga, nag-chat si Sam. Sabi niya, na-receive na yung asawa ni dati nating kasamahan dito, si Grace, yung asawa niya, ay nasa ICU daw yung asawa, si Alan. So, nagulat ako. Nangyari, alam ko, healthy living siya sa ICU, na unconscious, hindi niya alam na ano na pala siya. Ang tawag doon, yung na-attack, na-stroke na, oo. Ayun, salamat sa Panginoon kasi while praying talaga, hindi ko siya nakita sa ICU kasi hindi pa oras ng pagbisita. Pero hindi talaga kami umalis ni Joel na hindi kami nakapag-pray. So, while praying talaga kay Grace, sabi ko, lagi naman ako pray kapag may mga ganon sitwasyon. Pero yung prayer ko sa kanya, talaga sinabi ko sa Lord, can you please embrace Grace and may she feels talaga your love and your care. Ang hirap kasi yung asawa mo nandun sa di ba, sa ICU. Although wala akong asawa, pero nararamdaman ko yung position niya. Ayun. And then, sabi ko nga, hindi ko to sinasabi. Hindi ko sinasabi yung word na to kasi after my prayer, I told him, I love you, Grace. I love you, Grace. Twice ko yata yung sinabi. Tapos sabi ko, ha? Hindi naman ako pala I love you. Naalala ko tuloy dun sa school, binibiro ako lagi ng 2 kasamang bata. Co-workers ko na sila, office mate ko na sila. Actually, estudyante ko yung isa doon. Guidance associate. Binibiro nila ako talaga. Sabi niya, I love you, Mami Beth. Ganyan. Uy, Mami Beth, ano ba? Dami na namin I love you. So, hindi mo kami sinasabi na I love you. Tapos after my prayer, sinabi ko talaga kay Grace, I love you, Grace. I love you, Grace. Tapos sabi ko, Lord, saan galing yun? Hindi, ginamit ko lang yung voice mo tsaka yung lips mo to say that I love Grace. Sabi ko, nakakatuwa ka naman. Kaya alam ko, kasama namin si God talaga that time nung nagpipray kami. Alam mo yung ministry na makapag-comfort ka sa mga taong nangangailangan ng comfort that time. Iba yung pakiramdam. Kumbaga, dinaluyan tayo ng presensya ng Panginoon para maramdaman po ng taong nangangailangan na yun. Sabi ko, talaga ang paglilingkod sa Panginoon ay iba-iba, no? May paglilingkod sa pagtuturo, may paglilingkod sa pagpipreach, may paglilingkod sa pagbibigay ng encouragement. Ang dami. Basta gusto natin magpagamit sa Panginoon. Kaya yun, encouragement ko sa atin lahat, maging sensitive tayo dun sa needs ng kapwa natin. Na madaluyan talaga tayo ng pagpapala ng Lord, hindi lang financial. Kasi nakasa isip natin, pagpapala, puro financial, material. No, yung simple saying na mahal ka ni God, He cares for you. Napakalaking tulong na sa taong nangangailangan ng pagkakataon na yun,
ng cares and love from the Lord. Kaya yun po, isang pasasalamat ko sa Lord. Sabi ko parang iba yata yung naging resulta nung rest na hinihintay ko because of the holidays. Pero times 3, times 4, times 5 pa yung naranasan ko kasi nga may paggagamitan pala sa atin ng Lord dun sa oras na nilalaan natin para sa sarili natin. Kaya to God be the glory. Samantalahin ko na rin po ang pagkakataon na sabihin ito sa inyo. Okay, so ang kanina di ba kinanta natin yung God will make a way, no?
Tapos, noong August 15 kasi, si Julia may schedule siya ng filing nung kanya sa board exam. So, August 15 yon. So, sabi niya, ang kasama niya ay yung classmate niya. Sige. Tapos ngayon, since holiday, chill, tara, sama tayo. Kasi Divisoria, sa may Lucky Chinatown. So, sige, sama tayo. Pasyal. So, ang purpose namin is mamasyal siya, magpa-file sa board exam. So, ngayon, paghatid namin sa kanya sa PRC doon, meron palang pag-ibig na merong forever doon, may pag-ibig. So, sabi ko, ay, pwede ito. Sabi ni Brother Jose, pwede ito. Ayusin na natin yung mga card. So, punta doon. So, habang naghihintay, si Julia nag-text. Sabi niya, mayroon daw additional requirement. Yung PSA. Sabi ko, di ba may dala ka? Kasi hinanap mo pa kagabi. Ang dinala pala si Rox. Dapat original. So, nakaka-toxic. So, masasayang yung bayad. Sabi ko, paano gagawin? So, ngayon, tahimik muna. So, search ng lugar na may malapit na PSA. Tapos merong hotline. So, tawag, malapit daw yung Ayala Circuit, something. Meron pa sa may Quezon City. Malay ba naman namin kung nasa yun, nag-commute lang kami. So, sakay na lang ng Grab. So, sa madalit salita, naayos naman po. Yung testimony namin noon, nung gabi kasi, pinag-pray namin na yung magiging lakad ay maayos, i-direct doon sa tao na kakausapin, tapos ituro yung undaan o sino man yun po mga kailangang mag-transact doon sa mga pagproseso ng mga papeles na yon. Siyempre, government, maraming mga pasa-pasa, maraming mga windows. So, salamat sa wisdom ng Lord na even in the simple ways, ay talagang kumikilos po siya. Basta po ipinapanalangin natin. And truly, God will make a way po. Praise God. Ayan, siyempre. Ako rin po ay nagpupuri at magpapasalamat siyempre sa Panginoon sa lahat ng mga bagay na patuloy niyang pinagkakaloob. Ito sa pagkakataon na to. I know na wala namang aksidente at may nais ibigay sa ating ngayong gabi ang Panginoon na mensahe. So ayan, before we start yung pinaka-topic ko, let's pray po muna. Hallelujah. Yes, Father God. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob niyo, Panginoon, na nandito kami, na Lord, may isang hangarin para yun ay para papurihan ka, Panginoon, at sambahin ang iyong pangalan. At Lord, nais namin na malaman, Panginoon, yung mga bagay na nais mo, Panginoon, sabihin sa amin sa gabing ito. Kaya nga, Panginoon, sa gabi pong ito, ay, Lord, patuloy na dumudulog po kami. Kayo po yung manguna sa akin, Panginoon, as I share, Panginoon, your word, O God. And, Lord, I claim, Panginoon, yung katagumpayan ang gawain niyo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa amin na nandito ngayon. At, Lord, uuwi kami na may dala-dala, Panginoon, ngiti sa aming mga puso sapagkat, Panginoon, kayo po yung Diyos na patuloy na nais na, Lord, sa bawat araw ay bas mapabuti at mapabuti, Panginoon, ang mga buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po because we know, Panginoon, that you create everything in you are in control, Panginoon, sa lahat ng mga bagay. Kaya, Panginoon, wala kaming dapat pangamba sapagkat, Panginoon, ikaw ang aming kasama, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. And Lord, we love you so much. And Lord God, to you, Panginoon, be the highest praises, glory, and honor. And this is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our Savior, Lord, our God, our all in all. Amen, amen, amen. Hallelujah. So, ayan po. So, sa gabi pong ito, iniisip ko nga po kung ano yung title. Pero ito pa yung title niya. Overcoming Your Inner Self. So, ayan, magdi-disclaimer muna po ako na hindi po, I am not disregarding someone's
feelings po sa mensahe na to. But here's what Bible is telling us about the bad effects of being too emotional or emotionless. We know naman po, di ba, na too much of everything, Panginoon. Ay, sorry. Ang nasa isip ko kasi si Lord, Panginoon talaga yung nasabi ko. So, ayan. We know naman po na too much of anything is bad, di ba? Kahit anong pong bagay na sobra ay masama. So, ayan, praise God. The Bible provides guidance on managing emotions and avoiding extremes. So, ito po, here are some irrelevant passages po. If you have your Bible po and Bible app, pwede po kayong makibuklat sa akin at makibasa. Ayan. Sa Proverbs 25, verse 28. 25, verse 28. Like a city whose walls are broken, true is a person who lacks self-control. Sa Tagalog po, Tagalogin nga natin. Ay, may nabasag. Verse 28, siyang hindi pumipigil ng kanyang sariling diwa ay parang bayang nabagsak at walang kuta. So, the Bible warns against being controlled by emotions, which can lead dun sa mga impulsive decisions po at mga action na rin, di ba? So, yung emotion can be triggered by a wide range of factors. Maraming factors po yan. So, here are some general aspect po na nagtitrigger po sa emotion po natin. Yung una po is yung mga personal po nating experiences. Yung number one is yung trauma. Past traumatic events can trigger strong emotions like yung mga anxiety, fear, sadness, yan. Marami pong mga emotion. Significant life events, pangalawa. Major life changes, such as loss ng mga loved ones po. And, or sa mga relationship, new relationship, or a significant achievement can evoke strong emotions. Yung pangalawa po is yung social interactions. Yan, sa mga relationships nga po. Yung interactions po with family, friends, or romantic partners can trigger emotions like love, joy, anger, or frustration. And social comparison. Comparing ourselves sa iba can lead to feelings of inadequacy, jealousy, or competitiveness. Or, ito naman po yung environmental factors. Nature, yung una. Exposure to natural environments such as yung mga magaganda pong scenery, yung mga landscape, or harsh weather conditions, ganun. Parang nagtitrigger din po siya, di ba? Yung pagkamangha, o yung pagkakalma, calmness, or yung pagkatakot. Sensory stimuli. Certain sights, sounds, smell, panlasa, texture, can trigger emotions like yung mga nostalgia, excitement, or disgust. Napakalawak po ng mga emotion. Di ba po? Meron pa po, ito po, internal factors po. Thoughts and memories. Our thoughts and memories can trigger emotions like happiness, sadness, or anxiety. Ayan, physical sensation. Physical sensations like pain, hunger, or fatigue can influence our emotional state. Ito naman po sa cultural and societal influences. Cultural norms po and expectations can shape our emotional experience and expressions. Ito naman po yung sa social media. Di ba? Social media can trigger emotions like envy, anxiety, or yung FOMO, F-O-M-O, or yung fear of missing out. Na parang, gusto mo parang lagi ka na social media. Kasi para lagi kang updated, ganyan, or sa GC nyo, baka mamaya maiwan ako sa lakad namin, ganun yung parang. These are just a few example lang po of the many aspects na can trigger our emotion. Emotional experiences are complex and highly individualized, and that triggers emotion in one person may not same for another. Dahil may iba't iba po tayong level ng sensitivity. Ganon din po, and we also have different insensitivity. Kung meron po tayong sensitivity, meron din po tayong insensitivity. Iba-iba po naman po talagang level yon. So we must learn po na to always understand and have empathy to others, o sa bawat isa sa atin. So in human perspective po, someone po will justify na, kasi
kaya ako to nararamdaman. Parang towards sa matter or towards some situation or towards that person. Kasi I care for that certain thing. Or may concern po ako, ganyan. Sa bagay na yun, sa tao na yun, sa mangyayari na yun. So, ayun, babalik po tayo sa kapatid. Too much of anything ay hindi maganda and yung kahihinatnan. Lahat ng sobra ay hindi maganda yung kahihinatnan. And yun, pag masyado tayo nagpa-apekto at nahaluan na tayo ng mga kung ano-anong negatibong emotion, yun, I am telling you po na di yan because na, parang hindi na yun because nakikare ka. Pag kayo masyadong naaraw ka na, di ba, sa mind po natin, andun po yung battle eh. Yung parang kung ano-ano na pong pumasok sa utak natin na masasama, parang nag-conclude na tayo na ganyan, siguro ganyan, o baka ganito. Ayun, parang, hindi na po maganda yung naidudulot sa atin ng emosyon na yun. Yan nga po, matitisod ka na, agad-agad, ma-open ka na, or magagalit ka na. So yun, bago po natin pakawalan yung mga bugso po ng damdamin natin. Alam naman po natin yun, di ba? Lahat na tayo may ganun. Na, yun po, lagi po nating isipin na maganda po ba yung may dudulot nito? Sa kapwa, sa paligid natin. Siyempre, higit sa lahat, kung malulugod ba natin yung Panginoon. So, being emotionless naman po, pabuklat din po ng Bible sa 1 John chapter 4, verse 20. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have been seen cannot love God whom they have not seen. So, ayan. Lack of emotional naman po, expression or empathy can lead po sa strained relationships and lack of love for others. So, ano nga ba po yung mga negative consequences ng pagiging emotionless? So, ayan, sa Galatians 5, 19 to 21. Negative consequences lang po. So, ayan, Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Mas maganda po Tagalog eh. English kasi ito. Dadaling lang. Galatians chapter 5. Galatia. Ayan. Chapter 5, verse 19 to 21. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan. Verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman ng mga pagtatalo, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Verse 21, mga kapanaghalian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So, yun. Parang it will fall out pa rin po dun sa pag masyado po tayong marupok emotionally. Di ba? Yun pa rin po, emotion. Both excessive emotional reactivity and emotionless can lead to negative behaviors and relationships. Yun na nga po. Pag po lumalim po yung parang emotional weakness natin, ganyan. Naglilid po sa mga ganyang bagay. So, ito po yung mga biblical principle. No? So, yung una po is yung self-control. The Bible encourages self-control and wise management of emotions. In 2 Peter chapter 1, verse 5 to 7. 2 Peter pa.
2 Peter chapter 1. Ayan, sa Tagalog ko na lang po. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. So, ayun. Love and empathy. So, the Bible emphasizes po yung balance in emotional expression and relationships. Yung importance of loving others and showing empathy. Ayan. By applying po yung mga principles po na to, we individuals can cultivate healthy emotional lives and build strong positive relationship. So, ayan po. Let us choose po to be godly with God's words of wisdom. Rather than choosing yung mga shallow, petty emotions po, that leads to wrong thinking and bad behavior. So, ayan. Number 1, seeking wisdom. Choosing to follow God's word of wisdom can guide us towards a more virtuous and purposeful life. Yeah, number 1 is seeking wisdom. Number 2 is emotional balance. Recognizing the importance of managing emotions to avoid wrong thinking and bad behavior. Number 3, spiritual growth. Prioritizing spiritual growth and development can help us cultivate a stronger sense of purpose and direction. So, ito po. Sa Proverbs 4 verse 23, sabi po doon, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. And in James chapter 1 verse 19 to 20, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. So, ayan po. Kahit ako guilty po dito sa mga na to eh. Minsan pagka, yun po yung mga bugso ng damdamin, parang bilang mga Kristiyano po, parang tinitignan po tayo ng mga tao na dapat, Kristiyano ka, dapat di ka marunong magalit. Bakit ganyan? Kristiyano ba yung ganyang Ba't ganyan sinasabi mo, ganyan? Bakit? Di ba? Pero may mga, di ka naman po pero lahat po kasi tayo, di ba, may weaknesses naman po pagdating sa mga, every aspect po ng ating emotional. Yung parang, ayaw mo na magsalita, pero parang gusto mong i-defend yung sarili mo para, kasi tama naman ako eh. Parang, bakit di ko sasabihin? Parang ganun. Pero, tas yung nagiging outcome parang hindi, parang hindi maganda. Anyway po, by choosing to follow God's wisdom and managing our emotions po, we can cultivate a more positive and purposeful life. So, yun, what steps nga po can we take today to prioritize spiritual growth and wisdom? Ito po. So, how to fight being too emotional based on Bible. So, binasa rin po natin kanina, yung po, number 1, guard your heart. Be mindful of your thoughts and emotions. Tapos, yan, pangalawa, i-practice po natin yung self-control. Yun po, yung binasa po natin kanina sa chapter 2 po ng Peter, 5 to 7. Yan, cultivate self-control and discipline in our life. And yan, seek wisdom. Seek God's wisdom and guidance in managing our emotions. Yan, mag-aano lang din po ako ng mga verses pa po, Yung Proverbs chapter 15 verse 1. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. And sa Ephesians chapter 4, 26 to 27, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold.
Yan. And yung Colossians 3:8, but now you must also rid yourselves of all such things as this anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Pagka nakaka-wonder po yung parang, minsan pag iniisip mo yung sa inner self mo, yung mga thoughts mo, yung mga emotions mo, may kanya-kanya po rin kasi tayong, kumbaga, kinalakihan, mga ganon, na sa environment natin, parang, na-adapt na rin natin, nakasanayan na natin, parang, kumbaga may parte na ikaw na yun sa pagkatao mo, dahil dun sa mga bagay na yun. Ito po naman po is mga practical steps. Number 1 is pray for self-control. Dapat po pinapanalangin po natin yan, di ba? Isa po yun sa mga bunga po ng Banal na Espiritu Santo. Lagi ko pong, pag po nagpo-fall po ako sa parang pag nabigo po ako sa self-control. Lagi ko pong na, Lord, siguro kaya ako may mga bagay kasi tayong pinagdadaanan ng paulit-ulit, parang similar lang siya, di ba po? Siguro, parang way din yun ni Lord na parang hinahasa tayo hanggang sa ma-overcome na natin yung bagay na yun. May mga iba tayong pinagdadaanan, ganun. Parang somehow, minsan nga parang ang deja vu naman ito. Parang napagdaanan ko na ito ulit Pero bakit ganun? Parang yung naging respond ko pa rin, parang medyo sumablay ako sa self-control. So, yun, we must pray for self-control and ask God to help us develop self-control and emotional regulation. Number 2, reflect on our emotions. Take time to understand and reflect sa mga emotions natin. And syempre, seek support po. We must surround ourselves po with supportive people who can help us manage po yung mga emosyon natin. Mga tamang tao po. Kaya nga po andito tayo kasi may iba't iba tayong kalakasan, may iba't iba tayong kahinaan. Kaya na tayo nandito para mapalakas yung isa't isa kung ano yung mga kahinaan natin. Di ba? So, ito naman po, a powerful reminder po, overcoming emotional weakness. Una po is prayer. Seeking God's guidance, strength, and wisdom to manage emotions. Pangalawa po is fasting. Disciplining the flesh, reducing emotional reactivity, and increasing self-control and rely on God's power. So, Jesus himself po, di ba, fasted and prayed, demonstrating the power of spiritual discipline sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11. And yung kay David's Psalms. David's writings often express emotional struggles, but sought God's guidance and comfort. Sa Psalms po yun, di ba? Matatagpuan. So, yan. Self-reflection. Recognizing emotional patterns and triggers. So, yun, maging aware po tayo sa sarili natin lagi. And spiritual discipline. Incorporating po yung prayer and fasting sa daily life po natin for our growth bilang tao sa iba't ibang aspeto ng buhay po natin. Seeking support. Yun po, yung kanina po, yung surrounding nga po sa mga tao po na, yan, unlike us na nandito po ngayon, supportive people and always seek God's guidance na mag-rely po tayo sa kapangyarihan ng Diyos lagi para ma-overcome po natin yung mga emotional weaknesses po natin. Yan. By combining prayer, fasting, and self-reflection, you can develop greater emotional balance and self-control. Ayun. Praise God po, everything, pag inisip po natin sa lahat po ng bagay po natin, lahat po ng sasabihin natin, iisipin, magpapol po yan sa saan po? Sa emosyon po natin, di ba? Sa mga bagay na pagdidesisyon natin.
sa mga panahon na masaya tayo, sa mga panahon na malungkot tayo, sa panahon ng mga nag-aalala tayo, lahat yan, may po tayo, nag-invest po tayo ng emotion dyan. So, lagi po nating iisipin, yun po, yung emotion ba na yan makakalugod ba sa Panginoon? Yung emotion ba na yan makakabuti sa paligid ko? Ang emosyon ba na yan makakabuti para sa mga tao na mahal ko at sa mga taong nasa paligid ko? Yun po. So, ayan. I know po na may mga bagay po tayo na mga kanya-kanya pong mga struggle po sa mind po natin. Emotionally, may mga weaknesses po tayo. Meron din pa tayong mga strengths. Kaya, ayan po, sa gabi po na to, pwede pong i-specify po natin yun sa Panginoon. Sa gabi na to, parang specific natin sa Lord na, Lord, ito yung kahinaan ko na to, na, Lord, sa buhay ko gusto kong matuto na sa bagay na to. Na, Lord, pag napagdaanan ko na to, yung magiging response ko na is, hindi na katulad nung una. May self-control na. Hindi na yung katulad nung una na medyo sumablay. Pero sa susunod, yun, titignan ko na kung matutuwa ba ang Panginoon dun sa bagay na yan. Kung kapag yung emosyon na yun ay pinakawalan ko sa mga bibig ko. Pag yung emosyon na yun, inisip ko ng inisip at pinaikot-ikot ko sa utak ko, makakapagdulot ba yan ng maganda sa akin? Ayun pa, ipanalangin po natin sa gabi po na ito. We must desire na, Lord, help me na ma-overcome to. Na, Lord, yung fruit of the Holy Spirit ay, na of self-control ay makita yung bunga na ito sa buhay ko. Ayan, manalangin po tayo sa gabi na to. Sabi nga po ni Sister Ann, ipanalangin po natin yung ating mga sarili. Marami po tayong kahinaan. Before po talaga dumulog tayo sa Panginoon, magpalinis po tayo sa ating Panginoon. Sumaglit po tayong manalangin. Ipanalangin po natin yung ating sarili. Manghingi tayo ng tawad sa mga nagawa natin na hindi nakakalugod sa Panginoon.